Magandang araw mga kaistorya. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong mainit na iskandalong napasukan sa ilang mga opisyales ng National Food Authority. Allegedly, mga kaistorya, ay allegedly ibinenta daw nila sa mga private rice traders ang 75,000 bags of rice na nagkakahalaga ng 93.75 million. Yun ay alleged lang naman, pero dahil sa complaint na iyon, base sa nabasa natin sa Inquirer.net na ang nag-file ng complaint against NFA Administrator Roderico Bioco and some of the officers and employees of the NFA. Ang nag-file ng complaint is si Assistant Administrator for Operations Lemuel Pagayunan. Andon sa complaint na nagpalabas daw ng order si Administrator Bioco na ibenta yung 75,000 bags of milled rice doon sa private rice traders at a lower price. At base pa sa aligasyon, hindi daw dumaan sa NFA Council approval yung utos na iyon, in which may mga nadamay doon na nakiusap sa ombudsman through motion for reconsideration na sana hindi na sila masama sa suspension dahil wala naman silang tinatawag na discretionary power na magbenta ng bigas. Sabi nila doon sa affidavit nila na sumunod lang naman sila sa order ng mga high-ranking officials. At base naman dito, mga kaistorya, ibinenta daw yung 75,000 bags of rice dahil those bags of rice daw ay deteriorating and aging na. Ibig sabihin, malapit nang mabulok. Kesa naman daw pabayaan doon, ibenta na lang. Problema lang doon, mga kaistorya, ay hindi po dumaan. Base sa complaint, hindi daw dumaan sa legal at tamang proseso. Kaya nag-file ng complaint doon sa ombudsman na sinasabing government watchdog. Ngayon, mga kaistorya, maghihintay na lang tayo kung ano yung magiging pasya ng ombudsman doon sa complaint at doon sa motion for reconsideration ng 108 NFA employees. May mga warehouse staff doon, ang iba naman mga branch and regional managers na nakiusap sa ombudsman na sana wag na silang isama kasi wala naman sa kanila yung kapangyarihan na magbenta ng bigas. Sumunod lang daw sila sa order ng kanilang mga nakakataas. So hintayin natin yung magiging pasya ng ombudsman ukol doon. Pero ang punto ko dito, mga kaistorya, bakit kung totoo na ibinebenta na yung 75,000 bags of rice dahil malapit ng mabulok, bakit umabot sa punto na malapit ng mabulok yung 75,000 bags of rice na yon? Gayong marami pong mga Pilipino ang nangangailangan ng bigas. Marami pong mga Pilipinong gutom at walang makain. Not to mention, may maraming mga kalamidad at emergency na nangyari sa Pilipinas. Bakit hindi na-dispose yung 75,000 bags of rice na yon?
bakit dumating sa punto, umabot sa puntong mabubulok na siya, kaya ibebenta na lang siya. Doon pa lang sabit na. At sa tingin ko, hindi pwedeng gawing rason yon na ibinenta dahil malapit ng mabulok. Kasi magbabounce back sa kanya yun O bakit mo naman itinulot na dumating sa puntong mabubulok na ang bigas, gayong maraming mga Pilipino ang nangangailangan ng bigas. So, sa ganong situation, mga kaistorya, maki-question yung monitoring and inventory sa mga supplies ng bigas sa NFA. Hindi ba ito na monitor? Hindi ba ito na inventory? Bakit mabubulok na? At ang dami, 75,000 bags ang mabubulok. Anong ginagawa ng mga nag-i-inventory ng supplies? I think this serve as a lesson sa NFA na maging maingat po tayo sa inventory ng ating mga supplies, dahil kayo dyan, you are established by by the government. Nandiyan kayo to ensure na hindi mawawalan ng bigas ang mga Pilipino when emergency comes or when calamity comes. Hindi dapat siya mabubulok. Kung halimbawa, ipalagay natin walang calamity, walang emergency, at nandun yung mga napakaraming bigas, pwede nyo namang pag-usapan dyan sa council. Diba? Pwede nyo namang idaan sa tamang proseso para makakome up kayo ng mga solusyon or mga pamamaraan kung papaano madidispose ang bigas na yan na makikinabang ang mga Pilipino. Ngayon, kung totoo man ito, ibinenta nyo sa mga pribadong rice traders na base sa complaint ay hindi dumaan sa legal na proseso, talagang katakot-takot na sagot ang isasagot nyo sa gobyerno o sa ombudsman at sa taong bayan, mga kaistorya. Dapat meron yan tinatawag na proper system to monitor, to inventory the stocks and find ways kapag ka marami pang stocks, maghanap ng tama at legal na paraan kung papaano ito madidistribute na walang makakasuhan. At I think panahon na rin para mag-usap ng seryoso ang Department of Agriculture, ang NFA, Office of the President, at iba pang mga agencies concerned and involved kung papaano natin masusuportahan ng ating mga local farmers para they can produce more supplies of rice in the Philippines, para bumaba ang presyo ng bigas. Dahil alam nyo, mga kaistorya, napakahalaga ng bigas sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga mahihirap na mga Pilipino. Di bali nang walang ulam, basta may bigas, okay na. Sa akin nga, basta may bigas, kape, gatas at asukar, okay na. Sana po meron kayong nakuha na idea or lesson sa ating pinag-usapan ngayon. And sa mga bago pa lang nakapanood ng video na ito, please don't forget to follow my page, Mag-Istorya Info Vlogs, and my TikTok account also, Mag-Istorya Info Vlogs. Follow, like, share, comments, and subscribe. Please subscribe my YouTube channel, Mag-Istorya Info Vlogs. Hanggang sa muli po, para pa sa mga maiinit na mga balita na pag-uusapan natin dito sa ating channel at page po. Ito po ang inyong kaistorya, Ardison Tulibas Arsua. Maraming salamat po and have a nice day.